Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-pakinig. Sa linggong ito, isa na naman kasaysayan ng aming ihahandog sa inyo at kapupulutan ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Judy dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalang Judy. 28 taong gulang, may asawa at isang anak. Nais ko ring ibahagi ang ating karanasan at sana kapulutan ng aral sa buhay. Ganito ko sisimulan ang lahat. Friend, bakit ganito ang ginagawa ni Dennis? Hindi siya tumutupad sa pangako niya. Ay nako, ano na naman ba ang problema mo sa nobyo mo? Hindi ka na masaya sa kanya. Bakit hindi mo na siya hiwalayan? Mahal ko si Dennis. Kaya ako ay nagtitiis. Siguro, magbabago rin siya. Baka isinama na naman ng kaibigan. Alam mo naman, marami siyang kabarkada. Alam mo, sa palagay ko, hindi na magtitino yun. Mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan eh. Pero ikaw, matyaga ka pa rin sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko kaya na makipagkala sa kanya. Alam mo naman, mula kolehiyo hanggang matapos kami, kami pa rin. Oo, alam ko naman eh. Kung ilang estudyante ang napaiyak niya dahil sa dami ng niligawan. Pero ikaw, hinayaan mo lang. Kaya yun, namihasa yung tao. Kahit anong gawin niya, pag nagsawa siya sa kanyang nililigawan, babalik naman yun sa'yo eh. Ang importante naman sa akin, ako ang tunay niyang mahal at di siya napipikot. Ano? Hintayin mong mangyari yon? At saka kaiiyak? Alam mo, pag hindi niya maiwasan ang babaeng yon, ay nako, ewan ko lang kung bakit ayaw mong hiwalayan ang palikerong yun kasi. Napakagaga mo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Nakakainis naman. Hindi ko naman nakontak ang lalaking yun. Saan kaya siya pumunta? Ay, hindi rin alam ng mami niya kung saan nagpunta. Ano na kaya ang mabuti ang gawin sa lalaking yun? Ano kaya? Judy, bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo, nagpunta dito yung nobyo mo dahil hindi ka raw niya makontak. Juan po, mama. Karawan ni Gemma, yung matalik kong kaibigan. At nagpiknik kami sa isang resort. Mama, anong oras ba siya pumunta rito? At hinahanap ko rin siya kaninang umaga. Pag alis mo, dumating siya. At sinabi ko na pumunta ka ron sa bahay ng kaibigan mo. Kasalanan niya. Sinabi ko sa kanya na dadalo kami sa kaarawan ni Gemma. Pero hindi siya dumating. At hindi niya ako sinundan doon. Baka may ibang pinuntahan. Baka magpapaalam sa'yo pero hindi ka niya naabutan dito sa bahay. Ay, hindi ko alam, mama. Talagang hindi na yata titino ang lalaking yun. Sinasagad niya ang pasensya ko eh. Ang ibig mong sabihin, lagi kayong nag-aaway ni Dennis? Bakit? May iba siyang nililigawan? Hindi ko alam, mama. Pero pag nalaman ko na niluloko na naman niya ako, talagang lintik lang ang walang ganti. Judy! I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be
Oh, pare. Kamusta naman ang relasyon ni Judy? Kayo pa rin ba ganyan? Oo naman pare. Alam mo, mahal na mahal ako ni Judy. Kaya kahit anong gawin ko, hindi pa rin siya nagbabago sa akin. Buti naman, nagtitiga sa sayo. Kung ibang bayan pare, sigurado, iniiwag ka na. Hindi yan mangyayari pare. At dahil nagpapaliwanag agad ako sa kanya at sinusuyo ko siya. Kaya naalis ang inis niya sa akin. Mabuti pa, magpakasal na kayo para makatikim na kami ng sabaw. Mainit na sabaw, di ba? Hayaan mo pare, pag-iisipan ko muna yan. Nako. Dahil mahirap kung mag-asawa na kami. Baka magigpit siya sa akin. Hindi ko na magawa ang paggala natin sa iba't ibang lugar. Teka ka. Bakit ano bang gusto mong gawin? Hahanap ka pa rin ba ng iba? Para may pagpipilian ka, gano'n ba? Nako, tama ka dyan pare. Pero, paalala lang, marami ka ng pinaiyak na babae. Dapat sana magpakasal ka na eh, para tumahimik ng buhay mo. Naku pare, hindi pa ako handa sa pag-asawa. Gusto ko pang maging malaya para magawa ko pa ang lahat ng gusto ko. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Dennis, bay, hindi ka ba tumitigil dyan sa pakikipagbarkada mo? Bay, mapapabayaan mong trabaho mo yan. Ay, hindi tataas ang posisyon mo sa opisina ninyo kung ganyan ka. Magbigyan na naman kayo, Papa. Ano na ang silbi ng inyong pagkapadrino kung hindi ninyo maayos ang aking promotions? Baka hindi na kumikita ang share ninyo sa kumpanya. Abay, kung hindi ka kikilos para magpakidang gila sa trabaho mo, walang mangyayari sa pag-asinso ng kumpanya. Ang Papa naman, hindi dapat na ako lang gagawa ng paraan para tumaas ang benta ng kumpanya. Kailangan lahat ng nag-aambisyon na tumaas ang kanilang posisyon ay kikilos. Kaya nga, kailangan unahan mo na sila. Mag ikaw ang nanguna. Abay, kikilos din sila para uulad ang benta ng mga produkto natin. Wala nang problema dyan. Di ba may mga nakausap na kayo sa board ng kumpare ninyo at nangako na susuporta sa kumpanya. Kaya sa akin mapupunta ang porsyento ng interes. Oh, dahil sa pangalan mo nakalista, kung bebenta ang kumpanya na produkto, ikaw ang makikinabang. Salamat sa inyo, Papa. Dahil tinutulungan ninyo ako para makaipon ako ng pera para sa aking pagpapakasal sa nobya ko. O, ayun naman pala eh. Dapat lang na maging magsipag ka para matupad mo ang iyong pangarap. Ay nako, nandito na naman tayo. Tambak ang dapat gawin. At kailangan na gagawli ako ng report tungkol sa kalagayan ng kita ng kumpanya. Ba, ikaw naman ang boss dyan eh. At kayang-kaya mong gawa ng paraan para tumaas ang kita ng ating kumpanya. Pero nag-iisip nga ako ng magandang plano para hindi tayo malamangan ng ating mga kakompetensya. Alam mo ba, friend, sa sipag mo sa trabaho, siguradong tataas na naman ang posisyon mo niyan dahil sa husay mong dumiskarte ng dapat mong gawin. Kung papaano kikita ang negosyo ng kumpanya. Siyempre, may tiwala sa akin ang mga mataas na opisyal ng kumpanya. Kaya dapat lang nasulit din ang sahod na tinatanggap ko. Kulang naman ang tinatanggap mo kung tutuusin eh. Dahil malaking halaga ang pumapasok na pera sa kumpanya dahil sa bili mo sa pagkuha ng mga kliyente.
Talagang ganun. Siyempre, yon ang trabaho ko na dapat ko namang gampanan. Pero para sa akin, tama na tong trabaho ko na mag-report kung magkano ng perang kinikita ng negosyo sa araw-araw. Ang hirap yata ng mag-compute ng sales ng mga produkto. Pero, mahirap din ang trabaho mo. Dahil may inventaryo ka pa na gagawin sa mga produkto sa huling buwan ng taon. At mabuti at may mga ginagawang report buwan-buwan. Kaya madali lang ang mag-inventaryo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Oh, Judy, nakauwi ka na pala. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Ano bang problema? Naiinis ako sa Dennis na yon. Ang sabi niya nang tumawag kanina ay susunduin niya ako. Pero wala naman siya. Iha, unawain mo na lang yung tao. Baka busy rin sa kanyang trabaho. Kaya nakalimutan na naman ang pagsundo sa iyo. Kahit kailan, laging ganun ang ginagawa. Parang hindi ko na yata maintindihan ang galing niya eh. Mangangako, pero hindi tinutupad. Kaya bala na siya sa buhay niya. Hindi ko na pakikialaman. Hindi ko na rin siya tatawagan. Para magising siya sa pagbabaliwala niya sa akin, Mama. Judy, iha, huwag mo awayin si Dennis. Alamin mo muna kung bakit hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Nagsasawa na ako, Mama. Mabuti yung wala akong inaasahan na nobyo. At hindi ko mararanasan ang maghintay sa wala. Ano bang plano mo? Puputulin mo na ba ang relasyon ninyo? Alam po ninyo, Mama, ang dami ng pagkakataon ang sinayang niya. Kaya bibigyan ko siya ng leksyon para maramdaman niya ang pagbabaliwala niya sa akin. Binabati kita, pare. Tumaas na palang posisyon mo dito sa ating kumpanya. Dahil tumaas buwan-buwan ang benta ng ating produkto. At marami na ang ating customer ngayon. Hanggang sa abroad pa, ha? Siyempre, gusto kong maabot ko ang pangarap ko na maging manager ako. Kaya nagsusumikap ako para ibigay ang lahat ng tiwala sa akin ng ating boss. Oo, pare. Alam ko na ikaw lang susunod na maging boss sa kumpanyang ito. Dahil natuto ang mga boss natin, ha? Ang lakas daw ng produkto natin ngayon. At nakakuha pa ng mga customer sa ibang bansa. Bihira mangyari yan, pare, ha? Hindi rin naman ako ang nakagawa nito. Di ba yung isang kasama natin na nagtrabaho na sa abroad, ay nagtagumpay din na tumaas ang sales ng produkto. Pero hindi tulad mo, pre, ha? Na talagang sagad ang taas ng pagbibenta ng produkto. Sinuwerte lang tayo dahil ang produkto natin ay walang kakompetensya. Tayo lang ang meron. At yung mga nagpepeke, ay di na mapantayan ng produkto natin. Sa bagay, tama ka. Kaya hindi lumilipas sabi yung mga suki natin, eh. Dahil wala silang masabi sa mga produkto natin. Siyempre, the best ang mga produkto natin na hindi kayang pikihin ng kalaban nating kumpanya. Kaya dapat na pagbutihin ang paggawa at hindi sabutahin ng ibang kasama kung may naiinggit.
pala, friend. Ikaw pala ang ipinadala ng kumpanya para sa seminar ng 1 linggo sa Maynila. Oo, friend. Dahil darating ang ibang mga investors sa ating produkto at may idadagdag na bagong produkto sa ating kumpanya. Kaya, kailangan na malaman ko at mapag-aralan ang produktong yon na maaaring magpaunlad sa ating kumpanya. Naku, sigurado ako, friend. Madadagdagan na naman ang sahod mo niyan pag nagustuhan ng mga customer ang bagong produkto na pag-aaralan mo at idagdag sa ating produkto dito sa ating kumpanya. Oo, friend. Sana magtagumpay tayo sa pagpapaunlad sa produkto natin at sa bagong produkto na idadagdag sa ating kumpanya. Basta may bagong paraan na maisip mo. Imposible na hindi pa papatok yan. Dahil kilala na kita. Magaling kang dumiskarte para magtagumpay ka sa plano mo lang. Ay, salamat naman, friend, sa pagtitiwala mo rin sa akin. Oo nga eh. Panibagong pakikipagsapalaran na naman ito. Kaya sana ay matupad ang anumang paraan na maisip ko para kikita ang kumpanya at makikinabang ang lahat ng empleyado. Tama ka dyan. Kaya umuunlad ang kumpanya dahil sa kasipagan mo eh. Dahil tumutulong ka din sa amin. Hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi lahat tayo. Kaya madali kang makaisip ng ikabubuti nating lahat. Oo naman, friend. Ayaw kong may mainggit. Kaya ang ginagawa ko, lahat tayo ay may pakinabang. Kung umaasenso ako, ganun din kayo. At may malaking kita ang negosyo ng kumpanya. Talagang bilib ako sa iyo, friend. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Talaga yatang nakalimutan na ako ni Dennis. Bahala siya. Dahil hindi ko na matiis ang pagbabaliwala niya sa aming relasyon. Siguro, may ibang babae na kinalolokohan siya. Sana, makahanap na rin ako ng talagang magmamahal sa akin ng tapat. At di ko na rin siya iistorbohin para hindi rin siya istorbo sa aking trabaho. Nako, mamayang madaling araw na pala, magbibiyahin na ako papuntang Maynila at magseseminar na ako. Nakaalis na si Judy. Teka, hindi na rin pumupunta dito si Dennis para dalawin si Judy. Ano bang nangyari sa kanya? Si Judy naman, wala akong matanggap na tawag niya o text man lang. Alam ko na nagtatampo na si Judy kay Dennis dahil hindi na inaalala ni Dennis ang aking anak. May nag-doorbell. May bisita yata. Pero sino yan? Wala naman ako alam na pupunta rito ngayon. Dahil wala namang okasyon dito sa bahay. Ang mabuti pa, buksan ko na lang ang pinto. Ikaw! Sino kaya ang dumating? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Judy dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.